Binalot na sila na nakakabinging katahimikan. Bahagyang inihawak ni Althea sa laylayan ng suot na damit ang nagpapawis niyang palad. Tapos na tayo kaya hindi na dapat pa nating pinag-uusapan ito, Renz. Tinitigan na ni Althea sa mata si Renz. Pilit na inaarok kung ano ang tunay na nararamdaman ng lalaki. Hindi ba't matagal mo na itong gusto? Heto na, abot kamay na. Kung ang iniisip mo yung ginawa mong pag-against sa kanila dati para mapakasalan lang ako, wala na yun. Huwag mo nang isipin. Baka that time napilitan ka lang gawin ang bagay na yun. Huwag mo na ring alalahanin pa ang sinabi ni tiyo mo kanina. Wala lang yun. Gusto lang nilang manira. Mariing tinikom ni Renz ang bibig. Naguguluhan din siya. Tama si Thea. Dapat masaya na siya ngayon. Total waiting na lang sila sa result ng annulment papers pero hindi siya masaya. Nalulungkot siya ngayon na umabot sila ni Althea sa point na yon. Kung babalikan niya ang nakaraan, tama ang tiyo at tiya niya na ipinaglaban nga niya si Althea noon. Bagay na alam niyang bunga ng pagmamahal o marahil ay sadyang nabulag lang siya. Bumigat pa ang dibdib niya sa isiping iyon. Okay, huwag mo nang pansinin. Just be happy with Eleanor. Tapik pa ni Althea sa isang balikat ni Renz. Nagdurugo man ang puso ni Althea habang sinasabi yun hindi niya ipinakita kay Renz. Dapat ang rerehistro lang kay Renz ay kung paano niya tanggapin ang nangyari. Nung kang bibigyan niya ito ng pagkakataong makita kung gaano siya kamiserable after annulment. Sabi ko na nga ba narito ka na apo. Bulalas ni Don Calixto na bahagyang binuksan ang pintuan. Hindi na malaya ng dalawang narating na pala nila ang harap ng silid. Saglit na sinulyapan ng matanda ang tunay na apo at saka lumipat yon sa mukha ni Althea. Pumayat ka yata ngayon, Althea. Conscious na hinawakan ng babae ang magkabila niyang pisngi. Tingin nga niya ay sobrang tumaba siya kaya nagtataka siya sa sinabi ng matanda. O baka binibiro lang siya. Hindi po, Lolo. Tumaba nga po ako. Tingnan niyo po, ang laki ng pisngi ko. Mukha lang po akong payat tingnan dahil sa nanlalaking mga eye bags. Hindi iha, pumayat ka talaga. Giit pa ng matanda. Isang ihip lang ng hangin sa'yo, tsak naliliparin ka. Pagak na natawa si Althea. Renz, nariyan ka rin pala. Hindi nakaligtas sa pandinig na matanda ang nangyari kay Margarita at Althea sa bulwagan pa lang. May nagpaabot na noon kagad sa kanya. Alam niyang hindi sasabihin ni Ali yun sa kanya. At wala rin namang siyang planong ungkatin pa yun. Opo, Lolo. Sinamahan ko lang na pumunta dito si Althea. Ganun ba? Halika na, Althea. Pasok na. Pag-aaya dito ng matanda. Lolo, hindi ka pa ba lalabas? Kanina pa naghihintay ang mga bisita sa'yo, sabi ni Renz. Mamaya na, may kailangan lang akong sabihin kay Althea sa loob. Bago pa makapagsalita si Renz ay nahila na ng matanda, papasok sa loob ang walang nagawang si Thea. Nakatungangang naiwan si Renz. Ano kayang sasabihin ni Lolo sa kanya? Hindi kaya tungkol yun sa sinabi niya sa aking pamana? Pinilig niya ang ulo. Pilit winaglit sa isipan ang isiping yun. Imposible. Nagbibiro lang siya. Ilang minuto pa'y umalis na rin si Renz upang balikan ng saglit na iniwan si Eleanor na kasama ng kanyang pamilya sa malawak na garden ng mansyon. Doon nakaset up ang program ng birthday ng Don. Happy birthday po, Lolo! Umang ni Althea ng regalo niya sa matanda. Kumikinang ang mga matang pinagmasdan niya ng matanda. Iha, bakit nag-abala ka pa? Masayang ngumiti si Althea. Ang sabi ko naman sa'yo, hindi mo na kailangan mag-abala pa. At saka yung pumunta ka dito ay sapat ng regalo mo sa akin. Lolo, hindi na nagawang ituloy ni Althea yun dahil mahigpit na siyang niyakap ng matanda. Tinapik-tapik niya ang likod ng matandang Don. I am sorry, Althea. Hindi ko nagawang protektahan ng kasal niyo ng apo ko. Hindi ko nagawang pigilan ang plano ni Renz na. Ayos lang po, Lolo. Hindi niyo po kailangang makonsensya. Okay na rin po sa akin ito dahil para po magkaroon ako ng peace of mind. Hindi nagsalita ang matanda pero kung siyang masusunod, hindi pa rin siya pabor sa hiwalayan. Actually, ilang beses niyang kinausap si Renz. Hinihimok na wag nang ituloy ang annulment pero hindi niya ito napigilan. Marahil ay dahil naiipit din ang lalaki sa katotohanang buntis si Eleanor.
at siya ang ama ng bata. Sige, basta mananatili kang apo ko, Althea. Walang magbabago sa atin. Makakaasa po kayo doon, Lolo. Tinanggap na ng matandang regalo at maingat na ipinatong yun sa mesa ng mga natanggap na niya. Aba, ang gwapo niyo po, Lolo ha? Pinaghandaan nandun ng araw na yon, kaya wala siyang inaksayang oras at panahon. Magkasama silang lumabas ng living room kung saan naghihintay ang mga panauhin sa ginaganap na pagdiriwang. Nagulat ang lahat nang makita nila si Althea at inaalalayan ng matanda. Napatayo pang ilan sa mga bisita habang kumakanta. Hindi na maalis ang kuryosong mata kay Althea. Gusto namang sumabog sa galit ni Eleanor na hindi na maipintang itsura. Ilang beses din siyang tumingin kay Renz at Margarita. Sumulya pa siya sa mga magulang ni Renz na sa puntong iyon ay hindi na nagulat. Sinubukan ko siyang discourage para hindi na tumuloy kanina, pero ang kapal ng mukha, nagpilit pa rin. Bulong ni Margarita kay Eleanor. Ang kapal niyang pumunta dito. Invited ba siya? Gigil ang tono ng boses ni Eleanor. Ex-wife na siya. Dapat hindi na siya invited. Si Lolo mismong nag-invite. Nagngit-ngit pang loob ni Eleanor sa sobrang inis ay kulang na lang na umiyak at maglupasay na siya. Feeling niya ay naungusan na naman siya ni Althea ngayon. Hold yourself, Eleanor. Wag na wag kang gagawa ng iskandalo. May hinang bulong ni Renz dito. Bakit nandito yan? Bakit invited pa rin siya gayong hiwalay na kayo? In-invite siya ni Lolo. Nakalimutan mo yatang malapit ang loob nila. Kahit na, bakit hindi mo ginawa ng paraan? Sana hindi mo hinayaang pumunta siya. Nakakawalang gana. Eleanor, ano ba? Alam mong ayaw ko siyang makita. Tapos sinayaan mong pumunta siya dito? Tingnan mo nga. Feeling niya ngayon asawa mo pa siya, Lawrence. Pumadyak pang paa nito sa sahig. Nagpalingon yun sa magulang ni Renz at ilang kamag-anak nila. Humingi lang ng despensa sa Renz. Babe, intindihin mo rin sana na wala akong kapangyarihan na sabihan si Lolo kung sinong invited at hindi. Hayaan mo na, ngayon lang naman yan. Okay? Nag-usap niyang kami kanina. Sabat ni Margarita na gaya na ni Eleanor ang takbo ng mood. Sabi niya, ibibigay niya lang kay Lolong regalo tapos aalis na kagad. Eh kung gano'n, bakit nandito pa siya? Napakasinungaling niya. Matapos na i-blow ng matanda ang life-size ng birthday cake na nasa salay lumapit na si Renz sa kanila upang sabayan at igiya ito sa pagpunta sa garden ng mansyon. Naiwan si Eleanor na kulang na lang ay sumabog sa sobrang galit at selos na patuloy na nararamdaman. Paano ba naman si Althea ang partner nito na sa halip ay siya? Sinasadya niyang galitin ako. Kalma, baka mapanang baby sa tiyan mo. Mulong niya ni Margarita na bad trip na rin. Pagtiisan mo na lang muna Ate Eleanor. Ngayon lang naman yan, after nito wala na. Pagdating nila sa garden ay mas kumulong dugo ni Eleanor. Nasa table kasi nang doon nakaupo si Althea at Renz kasama ang mga magulang. Samantalang siya sa ibang table kaya nagmukha siyang kawawa sa paningin ng karamihan. Hiwalay ng dalawa, di ba? Nagkatinginan ng mag-asawang Ruel at Maring nang may malakas na nagtanong ng bagay na yon. Tikom ang bibig nila. Ayaw nang sumagot. Ayaw nilang sa kanila magmula ang chismis na dating mag-asawa. Ano pa raw? Pero magtataka pa ba tayo? Parang si Althea ang apo niya kung ituring kaysa kay Renz. Sa bagay, 3 taon din yun. Oo nga, bagay na bagay pa naman ang dalawa. Sayang at naghiwalay. Bagay nga, kaso hindi na nila mahal ang bawat isa. Totoo kaya yon? Hindi kaya tunay na rason ay dahil sa alam niya na magkakaanak si Renz. Hoy, tama na yan. Ang lakas ng boses niyo. Mahiya naman kayo, aba. Maraming nakakarinig sa inyo. Saway na ni Maring sa nag-uusap. Nagpakulo at nagparindi pa yun kay Eleanor na pulang-pula na sa galit. Matapos ng salo-salo ng pagkain nagsimula na rin ang program. Ang ilan sa mga regalo ay ngayon palang tatanggapin ng matanda. May isang lamesang nakahanda para ilagay ng mga bisita ang dala nilang regalo na para sa kanya. Happy birthday, Lolo! Walang pag-aalinlangan ay lapit ni Eleanor kay Don Calixto. Hayagan ng pagtawag niyang Lolo dito at ang pag-abot ng regalo. Kanina, pagpasok nila ni Renz ng mansyon, ay sinabi ng matandang hindi raw ito natanggap ng bisita. Pero noong si Althea ang dumating, bukas ang 2 palad na tinanggap niya ito.
Dahilan din yon para hindi mabigay ni Eleanor ang regalo dito. Pinagmasdan siya ng matanda na medyo nakuha ng atensyon. Pakilagay na lang sa table. Gusto ni Eleanor na buksan ng Don ang regalo niya para makita ng iba pang naroon. Gusto niyang ipagmalaki ang halaga ng regalo. Hindi niyo po ba bubuksan? Mamaya na ako magbubukas ng mga regalo. Pakilagay na lang sa table. Matabang na utos ng Don. Saglit na sinipat ng tingin ng kabuang itsura ni Eleanor. Pero lolo, tumayo na siya rin sa upuan upang daluhan si Eleanor na napapahiya na. Nagiging mapanghusga na rin ang mga mata ng mga naroroon. Ilagay mo na sa table, huwag kang gumawa ng iskandalo. Please lang. Pero babe, he will compliment you. Later once na nakita na yung laman nito. Bantulot na sinunod ni Eleanor ang utos na Renz. Inalalayan siya nito na bumalik ng upuan bago pumunta ulit sa upuan na malapit kay Thea. Lihim na natawa lang si Althea. Nakikita niya sarili kay Eleanor 3 years ago. Yun nga lang ay minus ang pagiging buntis. Nagpatuloy ang programa. Bored na si Althea na makikita sa paglibot ng mga mata niya sa paligid. Gusto na niyang umuwi pero alam niya na kahit magpaalam siya hindi rin naman siya papayagan ng Don na umalis. Ayaw niyang subukan yon. Birthday niya kaya pagbibigyan na. Nabuhayan ng loob si Althea na malapit nang matapos ang party nang magsimulang magpaalam at umalis ng ibang mga bisita. Hanggang sa pamilya na lang ni Renz ang doon ay natira. Bilang paghahanda sa pag-alis niya, tumayo siya at nagpaalam ng gagamit ng banyo. Huwag ka na munang aalis Althea ha, may pag-uusapan pa tayo. Opo lolo, gagamit lang po ako ng banyo. Babalik din po ako kaagad. Wala na sila sa garden. Nasa living room na sila ng mansyon ngayon. Sinundan ng tingin ng matanda ang likod ni Althea. Puno pa rin ng panghihinayang ang mata niya. May napapansin siyang iba sa katawan nito. Matanda na siya para hindi mahalata na may kakaibang pagbabago sa katawan ng babae. Hindi lang yun. Kung tama ang hula niya, dapat na may gawin din siya. Hindi pa finalize ang annulment. May panahon pa para magbagong isip ng isa sa kanila. Yun ang gusto niyang gawin bago pa mahuli ang lahat. Susubukan niya ng alas. I must find out the truth. Alam ko may nililihim siya sa amin. Binalingan ng Don ang tingin si Eleanor na kapapasok lang ng living room. Galing ito ng kusina upang kumuha ng inuming tubig. Eleanor, nang marinig ang pagtawag ng matanda ay mabilis na napabali ng tingin si Eleanor sa kanya. Suot ng malapad ng ngiti sa labi. Yes po lolo, pwede ba tayong mag-usap? Binitawan ni Eleanor ang baso at inilapag yun sa center table. Excitement nang bumalot sa buo niyang katawan. Iniisip niyang ito ng pagkakataong matagal na niyang gustong mangyari dati pa. Oo naman po, tungkol po saan? Sumunod ka sa akin. Walang inaksayang panahon sa Eleanor. Agad siyang sumunod sa matanda. Humantong sila sa banda ng mansyon na medyo sulok na. Sila lang ang taong naroroon dahil ang pamilya Salmeda ay busy pa ngayon sa kusina. Binabayaran nila ang catering at ilang mga taong tumulong upang maidaos ang event. Alam naman ng pamilya namin na buntis ka. At ika mo nga si Renz ang ama. Paunang salita ng Don. Napasinghap si Eleanor. Iba kasi ang tono ng Don. Taliwas yun sa inaasahan niyang matutuwa ito. Ganun pa man ay inisip na lang ni Eleanor na baka guni-guni niya lang ang lahat ng kanyang iniisip. Opo lolo, eto pong magiging unang apo niyo sa tuhod sa angkan ni Renz. Proud na hinimas niya pa ang tiyan para ipakita sa Don na masaya siya. Ang sabi po ng doktor ay malusog siyang bata. Masaya pang ngiti na humarap siya sa matanda na hindi nagbagong ekspresyon ng muka. Kung ano yun kanina ay yun pa rin ngayon. Para tuloy gusto niyang pagsisihan na nakipag-usap siya sa matanda na hindi kasama si Renz ngayon. Kaso, sinadyang ibiti ng matandang sasabihin dahilan para mapawi ngiti ni Eleanor. Napuno ng hindi mapaliwanag na pag-aalala ang mukha ng babaeng nakatitig sa Don. Ano po ang ibig mo sabihin? Noong nagpabuntis ka kay Renz, alam mo kasal pa siya at may asawa, hindi ba? Sinadya mo bang gawin yon para maghiganti iha? Ganun na lang ang iling ni Eleanor kahit pa totoo rin ang bintang nito. Noong una ay revenge lang ang plan niya, pero naramdaman pa rin niya na mahal niya pa talaga sa Renz. Kaya yung planong revenge ay kagad niyang kinalimutan. Ang isinaisip niya ay ang bawiin muna si Renz. Hindi ko po yung sinadya, lolo. Gusto ko sanang maniwala sa'yo pero ang imposible.
Alam mong 3 taong kasal na si Renz at Althea. Masaya rin naman kami sa manugang namin na ubod ng sipag. Kung hindi ka lang bumalik, edi wala na sanang magiging problema. Naningkit ng mga mata ni Eleanor. Ang buong akala niya'y kaya na siyang tanggapin ng matanda, pero mali ang hinala niya. Tahasan pa rin ang pagsasabi nitong ayaw sa kanya. Hindi niya maintindihan kung anong malaking kasalanan niya para ayawan pa rin ng kahit na nasa tiyan na ang magiging unang apo nito sa tuhod kay Renz. Lolo, mahal po naming dalawa ni Renz ang isa't isa. Handa rin po kung gawin ang lahat para makasal kaming dalawa. Huwag po sana kayong maging dahilan para lumaki ang anak naming walang ama. Bigyan mo po sana ako ng pagkakataong patunayan yon. I doubt it, Eleanor. Hindi mo siya mahal. Napanganga na sa Eleanor sa bintang ng matanda. Paano niya nasabi yun ng walang hirap? Alam mo kung bakit ko nasabi. Noong binigyan kita ng pera, dapat hindi mo yun tinanggap. Dapat hindi ka rin umalis at saka ka lang bumalik dito noong naubos mo na. Hindi na makasagot si Eleanor. Ngayon mo patunayan sa akin na pagmamahal mo kay Renz, na gaya na sinasabi mo sa akin kanina pa. Bumuhos sa mga luha ni Eleanor sa narinig. Para siyang mauupo sa selos sa pagiging prangka ng Don. Hindi lang yon. Ngayon pa lang ay parang hindi na niya kayang hinihiling ng matanda. Napuno ng lungkot ang mukha ng babae habang nakatingin sa matandang Don. Hindi niya napigilang manginig ang buong kalamnan at sumama ang loob dito. Malalim na bumuntong hininga ang Don habang nakatingin kay Eleanor. Nahahabag. Subalit kailangan niya yung gawin. Makasarili ang Don sa part na yon dahil paborito si Thea. Kung seryoso ka at willing na gawin ang lahat para kay Renz, patunayan mo sa akin. Panindigan mo rin na hindi ka magsisisi sa huli. Blankong mukhang tumango si Eleanor. Kung yun lang ang paraan upang makuha niya ang basbas at loob ng Don, sino ba siya para tanggihan ang offer nito? Iisa lang naman ang gusto niya, ang makuha muli ang loob na matandang Don. Oo naman po, Lolo. Huwag kang mag-alala. Oras na matapos po yun ay papayag na akong maikasal kayo ni Renz. Hindi ako tututol. Ako pang magiging number 1 supporter niyo. Ang isiping manunumbalik ang dating trato sa kanya ng matanda noon ay di na ni Eleanor mahintay. Kaya anuman ang hilingin nito ay pikit mata siya ditong papayag. Ano po bang kailangan kong gawin? Wala. Po? Wala kang gagawin, Eleanor. Papayag ka lang sa gusto ko. Ano po bang gusto niyo, Lolo? Gusto kong tumira muli sa isang bahay sina Althea at Renz habang on process pa ang annulment nila. After a month at walang nagbago sa kanila, ipapakasal ko na kayo. Napanganga na si Eleanor. Ano pong ibig niyo sabihin sa part na kapag walang nagbago? Ang isipin pa lang na magkasamang dalawa ay parang pinapatay na siya. Paano pa kaya kung iisipin niyang nasa isang bahay lang sila? Baka mabaliw siya. Worst, baka makunan siya sa batang dinadala. Umaasa pa po ba kayong magbabagong desisyon nila? Paano po kung may magbago? Paano naman ako? Mahal ka ni Renz, hindi ba? Bakit ka matatakot? Ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin niya hanggang sa huli. Ngayon pa lang ay nagdududa na si Eleanor sa anong plano ng Don. Pero Lolo, pareho na po silang pumirma sa annulment. At isa pa, hindi po papayag si Renz. Paniguradong papayag si Renz dahil wala naman siyang choice. Nagsimula ng mamuo ang galit ni Eleanor sa Don. Parang sinusubok nitong haba ng pasensya nila. Akala ko ba'y kaya mong gawin ang lahat para kay Renz? Kung hindi ka papayag, sige wala namang. Sa tingin niyo po ba papayag si Althea sa gusto niyo mangyari? Althea can't say no to me, Iha. Parang guguho ng mundo ni Eleanor. Wala siyang ibang choice dahil kahit anong palusot ang ibato niya, nasasagot pa rin ng matanda. Pagkaraan ng ilang sandali natagpuan na lang ni Eleanor na pumapayag na sa gusto ng Don. Iisa lang naman ang pangarap niya, ang muli nitong tanggapin at makasama si Renz. Kung papayag siya, maaari nang makuha niyang parehong gusto. Pwede pa rin naman po kami magkita ni Renz, di po ba Lolo? Oo naman, wala sa hiling ko na bawalan kayo, lalo pat buntis ka. May gusto lang akong i-confirm. I-confirm po na ano Lolo, saka ko nalang sasabihin sa'yo. Bumalik sila ng living room na anime biglang naging close.
Ipinagtaka yun ng lahat, lalo na ni Althea at ni Renz na hindi pa rin makapaniwala sa nakikita nila. Althea, have you considered my request kanina? Napag-isipan mo na ba? Sige na, pumayag ka na. Yun ang pinaka-best na regalo mo. Lolo, hindi po talaga ako payag. Kanina'y nauna nang sinabi ng Don ang gusto kay Althea. Na-explain na niya ang lahat pero ayaw pa rin ni Althea dahil katwiran niya ay okay na sila ng setup. Wala na kailangan pang baguhin sa kanila. Final answer mo na ba yan? Salit-salita ng tingin ni Renz na naguguluhan at hindi alam kung anong tunay na nangyayari sa kanila. Hindi mo pa rin gagawin yon kahit na ikabagsak ni Renz pa to? Lolo, what do you mean? Tayo na ni Renz, litong-lito pa rin ito. Pumayag ka na Althea, ano ba? Hysterical na bulyaw ni Eleanor. Bakit mo ba ako pinipilit? Sa ayaw ko nga diba? Ayaw ko. Masama ng tingin ni Althea kay Eleanor na para bang alam ang lahat maging ang pakaramdam niya. Sandali, ano bang sinasabi niyo? Pwede niyo bang sabihin sa akin? Nandito ako. Hindi niyo ba ako nakikita? Eleanor? Althea? Lolo? Hindi siya pinansin ng dalawa sa kasalukuyang magkatitigan pa rin. Pumayag ka na Althea. Unless gusto mo talagang sa'yo lahat mapunta at kamkami na kayamanan ng mga Salmeda. Sa akin? Baliw ka ba? Bakit naman sa akin yan mapupunta? Nalaki ng mga mata ni Thea. Alam ng lahat na noon pa'y hindi naman ako interesado. Dahil iha, kapag hindi ka pumayag ay kusang ibibigay sa iyo ang lahat. Sabad ni Don Calixto. Po? Kung windang si Althea ay mas lalong nawiwindang si Renz. Na walang alam kung ano ang mga nangyayari. Napatayo na si Althea doon. Lolo, bakit niyo po ibibigay? Teka lang, ano bang nangyayari Lolo? Muling singit ni Renz, wala pa rin pumansin sa kanya sa kanila. Kaya pumayag ka na iha, Althea. Nakawala na si Althea sa hawla kaya bakit siya papayag? Okay na siya? Sanay na siyang wala sa tabi si Renz. Ayaw niya nang tumira sa isang bubong kasamang lalaki. Isa pa, hindi na siya makakakilos ng maayos oras na pumayag siya doon. Idagdag pa ang bata sa sinapupunan niya. Paniguradong mahahalata ito. This is frustrating. What is going on? Ano bang pinag-uusapan niyo? Bagsak ni Renz ng basong hawak. Napilitang sabihin ni Eleanor ang hiling ng lolo ni Renz. Pabagsak na naupo si Renz. Hindi pa rin maproseso ng utak niya ang sinabi ng matanda. Ngayon pang malapit nang matapos ang annulment nila, napuno ng pagtataka pa kung bakit pa hihilingin niyo ng lolo niya. Ano pong pinagsasabi niyo lolo? Hindi na napigilan ni Renz na pagtaasan ng boses ang matanda. Walang kwentang sinasabi mo lolo. Bakit kami titira sa isang... Babe! Mahigpit na niyakap na ni Eleanor si Renz upang awatin. Napaiwas na doon ang tingin sa Althea. Kahit na matagal na ay hindi pa rin siya sanay sa tanawin nilang yun. Nasa sayo naman ang desisyon Renz, wala sa akin. Wala sa amin. Bakit nga lolo? Bakit ipipilit mo na namang magsama kami ni Althea? Umaasa ka bang maayos pa namin ang relasyon? Lolo naman, hindi niyo ba nakikitang wala na, tapos na? At isa pa, bulag ba kayo para hindi makita ang buntis sa Eleanor? Isang buwan lang hinihiling ko sa iyo, Renz. After noon hindi ko na kayo guguluhin. Papayag na ako sa gusto mo kahit kahihiyan pa ng pamilya natin. Tandaan mo, Renz, hanggang nabubuhay ako, hindi mo malayang madadalang pangalawa mong asawa sa bahay ko. Isa pa, hindi ako pupunta sa kasal nyo. Lolo, you are being unfair. Dismayadong tumalikod ng matanda. Kahit anong kuha nila ng atensyon dito ay walang nangyari. Nagkatitigan si Renz at Eleanor. Samantalang tumayo na rin si Althea. Ano pa bang gagawin niya doon? Tara na Eleanor, umuwi na tayo. Narinig ni Althea na wika ni Renz bago pa man niya matalikuran sila. Napatda ang mata niya sa kanila. Nakita niya kasing nanlambot ang tuhod ni Eleanor. Napataas na ang kilay niya. Naisip na umaarte ito. Napaka-attention seeker talaga niya. Grabing arte. Hindi porket buntis siya, ganyan na dapat. Maingat na inalalayan pahiga ni Renz ang katawan ni Eleanor sa kama. Namumutla pa rin ito at halatang napagod ng araw na yon. Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Ano bang nararamdaman mo? Babe, sabihin mo sa akin, huwag mo naman akong pakabahin. Hindi na, kailangan ko lang naman ng pahinga. Napagod lang ako, babe. Naupo na si Renz sa gilid ng kama. Pinagmasdan ng mabagal na hinga ng nobyang halatang tensyonado. Sigurado ka?
Huwag mong tiisin. Ang anak natin na magsasuffer. Masuyang hinaplos-haplos pa ni Renz ang mukha ni Eleanor. Nais niyang iparamdam sa kasintahan kung gaano niya ito kamahal. Ayaw niyang isipin itong baka ipagpalit niya silang mag-ina sa mana niya. Sorry babe. Hindi mo kailangang mag-sorry. Hindi mo ba talaga kayang pagbigyan sa lolo? Mabilis lang naman ng 1 buwan. At isa pa, naniniwala naman akong kaya mong lagpasan yun. May work ka rin kaya hindi naman maghapon kayo magkasama sa bahay. Sa gabi lang kayo magkikita ng babaeng yun. Is that okay with you, Eleanor? Of course, babe. Negosyo niyo nakasalalay dito. Kinabukasan na magiging anak natin. Sa tingin mo ba, nagbibiro lang si Lolo na sabihin niyang ibibigay niya lahat ng yun kay Althea? Parang hindi. Umiling si Renz. Imposibleng gagamitin ng lolo niya yun sa walang kwentang plano nito. Then do it, babe. Sundin mong gusto mangyari ni Don Calixto. Namulan ang mukha ni Eleanor. Namasa ng bawat sulok ng mata. Sumasama ang loob niya pero syempre, hindi pwedeng ipakita. 1 buwan lang yun, kaya mo ng pagtiyagaan. Walang magbabago. Parang umuwi ka lang sa apartment mo. Magkikita pa rin naman tayo after work, hindi ba? Malalim na napabuntong hininga si Renz nang makitang naiyak na ang nobya. Tinulungan niya itong bumangon. Dinala malapit sa dibdib niya ulot sa kaniyakap na ito. Titiisin kong selos. Susubukan ko na wag isipin na tuwing sasapit ang gabi ay magkikita kayo ng dati mong asawang si Althea. 1 buwan lang naman yun, babe. 1 buwan, pagtiisan na natin. Nagkaroon na ng tunog ang iyak ni Eleanor. Hindi sa pag-iinarte pero para sa kanya, mahalaga ang mana ng magiging asawa niya kumpara sa sakit na pagtitiisan niya ng 1 buwan. Kailangan nila ang pera. Pangako ko sa iyo, Eleanor, na kahit kailan, habang magkasama kami ni Althea sa ilalim ng iisang bubong, ay never kami magkakaroon ng physical contact. Magiging tapat ako sa iyo hanggang maikasal tayo. Mariing napapikit na si Renz na nilalamon ng guilt. Naalala lang naman niya kamakailan lang ang ginawang pakikipagtalik kay Althea. Ipinilig niya ang ulo. Never na niyang uulitin ang bagay na yon at never niyang aaminin kay Eleanor. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Renz. Tumingala na si Eleanor at walang alinlangang inabot ang labi ni Renz. Nakakaramdam siya ng hilo pero hindi niya yun pinansin. Ang gusto niyang mangyari maibsan ang pag-aalala niya. Yun ay sa pamamagitan ng pakikipagniig dito. Babe, hinihingal na yakap na ni Renz sa likuran si Eleanor. I want you now, Lawrence. Usal ni Eleanor. Pinalamlam pang mga mata. Tila gutom na lobong sinunggaban ni Renz sa bibig ni Eleanor. Buong pusong inangkin niya ito ng paulit-ulit hanggang hindi siya ginugupon ng sobrang pagod. Sa pamamagitan nito'y gusto niyang maramdaman kung gaano ito kamahal. Nagpaubaya naman si Eleanor na kahit nabuntis ay hindi nabawasan ang libidong nasa kanyang katawan. Bagamat nakakaramdam ng hilo, ay pilit binabaliwalay ni Eleanor. Sinabayan, ninamnam, buong pusong sinuklian ang bawat galaw ni Renz. Malalim na ang gabi ng araw na yon ay hindi pa rin dalawin ng antok si Althea. Sumasakit na lang ang ulo niya kakaisip. Ilang beses na binalikan niya pa ang huling usap nila ng matandang Don kanina. Sige na iha, 1 buwan lang naman. Pagbigyan mo na ako. Lolo, huwag niyo naman po akong biruin ng ganyan at baka pumayag ako. Hindi ako nagbibiro, Althea. Gusto kong magsama kayo ni Renz sa isang bahay ng 1 buwan. Para po saan? Lumapit na si Althea para mas maunawaan niya ang dahilan nito. Basta, malalaman mo rin. Okay na po ako, Lolo. Kung yun ang inaalala niyo, ayos na sa akin ang lahat. Natanggap ko na rin po yun. Napahilot pa sa magkabilang sentido si Althea. Bagamat malamig ang ihip ng hangin ay nanatili pa rin siya sa labas. Nakatanaw sa malawak na langit na puno na nagkikislapang mga bituin. Is he dying? Imposible naman yata. Marami silang pera para hindi agad mapagamot. Imposible yun. Napatingin na si Althea sa ibabaw ng upuan kung saan nakapatong ang cellphone. Hindi siya dalawin ng antok. Busog naman siya, basta hindi lang siya makatulog ngayon. Ano kailangan mo? Kailangan mo pumayag sa gusto ni Lolo. Bungad ni Renz sa kanya. Bumitak ang malungkot na ngiti sa labi ni Althea. Kapag usapang pera talaga, walang pinalalagpas si Renz. Maano bang alamin itong tunay na dahilan? Baka may taning ng matanda.
Pera pa rin ang naiisip niyang mahalaga sa lupa. Paano kung ayaw ko? Napahilamos na sa mukha si Renz. Kung kaharap niya lang si Althea, baka napagbuhatan niya na ng kamay. Ganyan ka ba talaga kasakim, Althea? Gusto mong kamkami ng pera ng angkan namin? Binigay ko ng halagang hinihiling mo ah. Hindi ko naman nakuha ang pera na yun for free. Kasunduan natin yun at ginawa ko naman ang part ko, Renz. Anong kinagkakagalit mo? Kumilimlim na sa galit ang mata ni Althea. Kahit kailan talagang lalaki, hindi pa rin ito nagbabago. Mapagbintang pa rin kahit wala naman siyang masamang ginagawa. Si Don Calixto ang tanungin. Naniniwala kung may kinalaman ka. Di ba nag-usap kayong dalawa ng kayo lang? Malamang ikaw humiling sa kanya nito, Althea. Gago ka ba? Bakit ko naman yun gagawin? Umayos ka kakabintang ha? Simple lang dahil gusto mo akong makasama sa loob ng 1 buwan. Pinadaan mo lang kay Lolo ang lahat? Gusto nang patayin ni Althea ang tawag. Sumakit pa lalong utak niya sa pinagsasabi ng lalaki. Umaasa ka bang kaya pa nating ayusin ang lahat? Gumising ka, Althea. Hindi na. Magkakaroon na ako ng anak at hindi yun sa'yo. Sila ng priority ko, hindi ka kasama. Parang malakas na buhos ng ulan sa bubong ng bahay ang luha ni Althea. Tuloy-tuloy na bumagsak, walang pakundangan ito at palya. Alam ko, unless gusto mong kamkami ng mana ko sa amin kaya ayaw mo pumayag. Hinahangad mo sigurong mabalik sa dating bankrupt na company niyo gamit ng pera. Bakit hindi mo kumbinsihin ng lolo mo na itigil ang kahibangang ito kaysa akong pinagdidiktikan mo? Hindi mo ba nakikitang nagulat? Magaling kang umarte. Sisiw na sisiw lang ang umiyak, Althea. Alam ko ang likaw ng bituka mo, mukha kang pera. Gusto mo nang mabilis na pinatay ni Althea ang tawag nito. Wala siyang panahon para makipag-usap sa walang kwentang lalaki na pagbibintan lang ang ginagawa sa kanya. Wala siyang kinalaman sa desisyon ng matanda, kaya bakit siyang naiipit? Akala pa naman niya ay mawawala ng stress niya. Pero mukhang bakit napalitan lang yun. Wala naman talaga siyang pakialam sa yaman ng mga Salmeda. Dahil kung meron, dati pa sana niya, yun ang hinabol at pinag-interesan. Ano ang gagawin ni Althea ngayong hiling ni Don Calixto na magsama sila ni Renz sa isang bubong sa loob ng 1 buwan? Ano kayang pinaplano ng Don? Bakit niya gustong magsamang muli ang dating mag-asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.